Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Yan, so kayo ba ay masaya ngayong umaga? Amen! Dahil sa piling ni Lord, dapat tayo ay laging masaya. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Yan. So bago ang lahat, sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang solusyon sa mga problema ko. Ikaw ang solusyon. Binigay ka ng Diyos upang maging solusyon sa problema ko. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa oras na po. Yan. So dapat masaya lang tayo, no? Kung ano man yung nangyayari kanina, kahapon, at nung nakaraang araw, o nung gabi man, wala na yon. Lumipas na yon, may bago ng umaga. At ito ang ginawa ng Diyos sa buhay natin ngayon. Ito yung araw na pinili ng Diyos tayong lahat na magpuri sa Kanya. Amen. Magpasalamat tayo dahil tayo ay nakagising. Yun nga, di ba parang para sa iba, parang lagi naman yung sinasabi na pasalamat tayo dahil tayo ay bumangon, nagising. Pero tandaan natin na ito yung unang biyaya na ating natanggap ngayon. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga, ngayong Sunday na ito. I was blessed. Wow. I was blessed po dahil na-message ako ni Pastora. I know na it's God calling. Yan, God's calling talaga ng Panginoon na ako ay makapag-MC ngayong umaga. Alam mo kung yun talaga yung binigay ng Diyos eh. Sabi ko, it's my day. Yan. And I know na may plano ang Diyos, hindi lang sa buhay ko, kundi para sa ating lahat. At napakaganda ng araw, di ba? Wala tayong makitang madilim na kaulapan, kundi napakaliwanag ng araw. Na talagang sinasabi ng Panginoon, ito yung araw na dapat maging masaya ka at tayo ay magkaniig. Yan ang gusto ng Panginoon sabihin sa'yo. At alam kong hindi lang ako. Kaya yung word ni Pastora na, anak, pwede bang mag-MC ka? Sabi ko, okay po. Yan. Dapat ganun tayo palagi, di ba? Okay po palagi. Ayan. So, wala pong kasama ngayon. Okay lang din naman po ako. Pero kasi nasa Batangas sila, please. Pero, ano lang ngayon, kumbaga nag-refresh, nag-relax sila. Kasama ng mga ate ni Jerry. Hindi nga lang nakasama kasi nag-seminar ako kahapon. Dahil educators bootcamp po yun kasi po ako ay teacher. So, may mga tayo rin, may mga priorities tayo sa buhay, tama. Pero ang pinaka-number one na unahan natin palagi ay ang Panginoon. Ang gawain ng Panginoon. At yun nga, inano ko na, kung sumama ko doon, kung sakaling gustuhin ko man, na sumunod doon, although pwedeng gawa ng paraan, di ba? Pero ang pinili ko, sabi ko, ay bukas hindi ako makapagsimba. So, sabi ko, sige, mag-stay na lang ako para tomorrow makapag-church ako. And hindi ko alam yun nga, may plano si Lord na mag-MC ako. Parang sa iba, parang napaka-big yun naman nun. Hindi. Para sa akin kasi, it was great plan ng Panginoon yun. Lahat ng opportunity na ipagkaloob sa inyo. Yung sumayaw kayo dito, mga kabataan, it was a great opportunity at your age na ibigay ng Panginoon. Bakit ako naiiyak kasi dumaan din ako doon. And hanggang ngayon, inanais ko pa rin talaga na sa piling ng Panginoon, yun yung pinaka-the best part ng buhay ko. And hanggang tayo ay tumanda, magkaedad man, piliin pa rin natin yung lagi tayo nasa piling ng Panginoon. Diba? So, kasi ito yung pinakamasaya na naging bahagi ng buhay ko. Ayun. So, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pangyayari sa akin ngayon. Salamat dito tumira ng aking kadalagahan, yan, nakapag-aral, nakapagtapos sa pamagitan ng tulong ng Panginoon ni Pastora Misha at buong United in Christ. Yun. Kaya hindi natin pwedeng ibaliwala yung mga pangyayari natin sa nakaraan.
Dahil nakatulong yun sa pangyayari kung sino tayo ngayon. And sabi nga dito, pag sa bahay at ako'y nalulumbay, wow, ganun moment tayo, di ba? Nagbabasa ako ng Word of God and also meron akong binabasa yung book na siguro binigay na ni Pastora. Kaya sa tatay ko pa to. Yung The 3 Most Important Things in Your Life. Ayan, so, di ba may mga pagkakataon sa buhay na nawala tayo ng parang minsan gano'n. Kasi parang feeling natin mag-isa tayo. Pero lagi nandiyan ang Panginoon na nagre-remind sa atin. At ayun nga, nang nabasa ko to, yun, nag-afflict siya ng ating spirit. Lalo na pinag-uusapan dito yung Holy Spirit. At sabi dito, the Holy Spirit is the source of joy. Yeah, kung nalulungkot kayo, talagang ang Holy Spirit dapat ang lagi nating naisin na makaniig sa presence natin yan. True success is the presence of joy. Di ba pag masaya tayo, pag totoong masaya tayo, doon feeling natin, doon tayo successful, right? Hindi naman yan sa mga accomplishment na narating natin eh. Kundi yung totoong masaya tayo. And His presence brings joy. Sabi sa Psalm 16:11, in Thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. His fruit is joy. Ayon sa Galatians 5:20-20. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. At inside, there is no law. And kung minsan naman, His wisdom increases your joy. Tama? Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Ayon sa Proverbs 3:3. Kaya, kung minsan nawawalan tayo ng wisdom sa tingin natin, yun, magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Hindi lang naman yan dahil nga ng mga seminar, oo, nakakadagdag yun. Pero higit sa lahat, ang nakakapagbigay sa atin ng tunay na katalinuhan sa buhay na ito ay yung salita ng Panginoon na dapat natin nabasa, dapat natin inuunawa din, at syempre, sa tulong yon ng Banal na Espiritu. Kaya sa mga oras na to na tayong lahat ay narito, yan, salamat at ako'y narito. Sige na tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat Panginoon, ako ay narito. Salamat Panginoon, ako ang buhay na buhay, Panginoon. Amen. Yan. Sa mga oras na to, patuloy tayong makinig sa presensya ng Panginoon. Tayo ay manalangin sa oras na to. I-welcome natin ang Holy Spirit. I know na nandito ang Holy Spirit. Nandito ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka na at pinapasalamatan. Walang pagmamalaki, Panginoon. Kami nagpapakumbaba ng lubos. Kami baliwala lang, Panginoon. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, kami narito, nakikilala namin ang aming mga sarili. Lord, nagpapalinis kami ng buong aming katawan. Hindi lang ng aming katawan, kundi ng aming kaluluwa at kaloob-looban, Panginoon. Maging ang aming mga iniisip na may marumi pa, Panginoon, alisin mo ito in Jesus' name. Empower in Jesus' name. Lahat ng kasalanan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa malaki at pinakamaliit pa, Panginoon, alam namin na may nakikita ka pa. Alisin mo ito sa buhay namin. Ano mang pagmamataas, Panginoon, alisin mo ito sa buhay namin, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng dahilan upang mapigil ang pagpapala mo sa buhay na, alisin mo ito in Jesus' name. Right now, in Jesus' name. Lord, inaasam po namin na samahan po kami palagi ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang pinaka-best time, Panginoon, ng aming pagpupuri ay ang oras na ito, Panginoon.
Patuloy na kami baguhin mo, Panginoon, mula sa aming mga kaisipan, maging ang aming mga puso. Linisin mo ito, Panginoon. Laging maganda ang aming hangarin sa aming kapwa. At ipanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng tao sa buhay namin, Panginoon. Maging sa mundong ito, Panginoon. Dinadalangin namin na lahat ay makakilala sa iyo, Panginoong Jesucristo. And Lord, tunay na walang makapagliligtas kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito ay personal, Panginoon, ng pagkilala sa iyo. Hindi dahil sinabi ni naman, kundi yung paglapit namin ng tunay at lubusan ang makakapagligtas sa amin, Panginoon. Sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, i-bless mo po ang gawain na to ng aming pagsamba. Hayaan mo na ang mga papurit pasasalamat ay makarating, Panginoon, sa iyo. At Lord, alam po namin na dininig mo na ang bawat prayers ng bawat isa, Panginoon. Maging matagumpay, Panginoon, ang bawat plano mo sa amin. Lord, ikaw po maghari sa umagang ito. Ikaw po ang laging mataas sa bawat pagpupurit pagpapasalamat namin sa iyo. Ikaw lamang po ang mabuhay sa amin at ang wala pa po dito, Panginoon. Ikaw po ang magdala, Panginoon, ng kanilang puso't isipan sa gawain mo. Pag yung mga nanonood, Panginoon, i-bless mo sila, O God. And Lord, napanalangin lahat namin na may mga sakit, Panginoon, ikaw po ang magpagaling sa kanila upang sila'y makapagsamba. At anuman po na humahad lang, sino man, alisin mo ito. In Jesus' name. Ikaw po ang maghari sa bawat isa, maging matagumpay po ang bawat gawa na ikaw ang tinataas, Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. We declare victory upon victory. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Atin pong awitin ang Jehovah.
Good morning po sa inyong lahat. At muli po, batiin natin yung ating mga kapatid kay Kristo sa harap, sa likod, sa gilid. Pakibati po na isang magandang umaga. Amen. And alam niyo po ba na ngayong araw na ito kayo ay nagsa-first fruit na? Yung po inunan niyo ang Panginoon ngayong araw at inisip niyo, pinili niyo sumamba, ibinibigay na ninyo ang first fruit, ang first ninyo at ang best ninyo sa Panginoon. Kaya pagbutihin lalo natin ang ating pagsamba. Hallelujah! Palakpakan niya ako natin ang Panginoon. Thank you, Lord. At lagi po natin pakatandaan, siya po yung unang nagbigay ng first and best, which is Jesus Christ. Ang Diyos Ama po natin, hindi po siya nangimi, hindi siya natakot ibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa iyo at para sa akin. Siya talaga yung unang first fruit. At tayo ay nakinabang na lahat. Tayo yung sumunod, tayo yung mga inanak, tayo yung mga next generation ni Jesus Christ. Hallelujah. Tayo po ay sumamba at siya po ay ating pag-asa. Sabi kanina ni Ara, pag tingin mo hopeless ka, tayo'y tumawag, lumapit sa Panginoon. He's always expecting us to come to Him. Amen. Nararamdaman natin o hindi, andyan siya. He is constant. He is consistent. He is thorough. At nais niya ibigay natin lahat ng area ng ating buhay. Huwag po tayong mamili ng area na ibibigay sa Panginoon. Ibigay po natin lahat. Awitin natin yung living hope. At hayaan natin ang Panginoong Jesus ang pumuno ng pag-asa. Siya ang pag-asa ng ating buhay. Praise Him.
seal the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no grave on me. The King of Glory, the King of Promise, everybody began to breathe. Jesus, hallelujah. Jesus Christ, our living hope. Amen. Amen. Ang Diyos po ay buhay, banal, nagpapalaya. Hallelujah. Ang nagpapagaling, nagpapaligaya. Hallelujah. Pag nandiyan po ang Espiritu ng Diyos, nandiyan po ang kalayaan. Nandiyan po yung kaligayahan, unspeakable joy. Amen. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, pwede na po tayong maupo na nakasama namin kayong muli. At sa loob po ng isang linggo ay tayo po'y ginigising ng Panginoon. At sa Book of Luke po, 4, ang Espiritu po ng Panginoong Jesus ay napakalakas. At siya po ay nag-ayuno. Doon po sa Luke 4, siya po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. At alam niyo po ba, si Satan po ay lumapit sa kanya. Dinala po siya ron, nandun po siya sa kabundukan eh. Sabi ni Satan, alam niya, gutom si Jesus. Nagugutom to, kaya pwede ko itong lukuhin o ano man ang gusto niya pagawa. Sabi ni Satan, kung ikaw ay Diyos, gawin mo ang tinapay na ito, gawin mo ang batong ito na tinapay. Di ho ba kung minsan, parang anong natin, parang kulang tayo sa lahat. Pero, parang
gusto nating mag-alinlangan, pero ano pong sabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, nandun po yung kalayaan, nandun po yung kabusugan. Wala po yung gutom-gutom na, kulang yung ganire, malapit na bayaran, eto na naman, bills dito, bills doon. Pero kaya po ng Diyos at sabi pa po ni Satan, di ba po siya tumigil? Di na naman dinala siya sa taluktok. Nakikita mo ang kayamanang yan. Jesus, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin at wala nang iba. Kaya kung meron po tayong mga pagkukulang, hindi po yan ang tunay na ating pananaligan at kalungkutan. Kahit si Jesus Christ po, isa lamang po siyang anak ng karpentero. Pero hindi po siya nabulag. Kasi nung panahon yun, siya nanghihina. Siyempre, nag-aayuno siya. Ang sabi niya, ang Diyos lamang ang dapat natin sambahin. Kaya pag-araw po ng linggo, na-excite po kaming lahat. Kanya-kanya po kami ng linis dito. Talagang sobrang saya, sigla. Yung iba, mga tahimik, talagang sobrang feel na bilang Holy Spirit. Kaya nakita niyo naman po ang ating awitan, ano? Talagang buhay na buhay si Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. At hindi pa rin po tumigil si Satan. Sabi po, at heto na tayo sa kaluktok. Kung talagang sabi ng Bible iingatan ka, magpatihulog ka riyan. Biruin nyo pwede naman ikaw, maraming anghel na sasalo, pero sabi ni Jesus, huwag nating i-tempt si Lord, huwag nating subukin. Kaya kung tayo po matetempt minsan, ano kaya, huwag na lang kaya muna ako sumamba, kasi parang wala namang Diyos Alam niyo po, meron yung kanta, nararamdaman man natin, 10,000 reason. 10,000 reason kung bakit dapat nating sambahin ang Diyos. Kahit wala po tayong nararamdaman, wala tayong makita, wala tayong makapitan, nandiyan pa rin po ang Espiritu ng Diyos. Kaya yakap-yakap po tayo. Sa bawat iyak po natin, nandun po ang Panginoon Sa bawat tawa natin, nandun pa rin po si Lord. Kaya sa lahat ng ating gagawin, wala tayong gagawin kundi pasalamatan ng Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, at tayo tutuloy lahat. At let us sing po, Jesus, salamat. Hallelujah, Jesus. Praise Jesus. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lakihan lang ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Pananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay
Mananatili kang naman, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maling ang mundo, sa laki at lawak ng mananatili kang naman, ibibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maling ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig ko. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw lamang ang dakila. Ikaw lamang ang dapat papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you,